Hello mga ka-Earthlings, mga ka-offloader, mga OFW sa Middle East, Taiwan, Japan o saan ka mang lupalop sa mundong ito. Sana naman ay maganda ang araw nyo. So, mga ka-offloader, maraming salamat sa mga subscribers natin. Welcome back. Sa mga viewers natin, maraming salamat. Kahit kukunti, papaano meron naman nanood sa ating pinaggagawa nga na vlog, ano. So, marami tayong dyan, sa mga bago pa dyan, para matutunan nyo kung paano trade sa Philippine stock market. So, nagtitrade tayo sa blue chip tayo nagtitrade. So, ano yung mga blue chip? Ito yun sila, Aboitiz, Ayala Land, si Ayala Rito, si Ayala Corporation, Ayala Isin, BDO, mga BPI, yan sila, China Bank, Converge, Century Food, DMCI, Emperador, Globe, GT Cap Holdings ng pinaka-mother ng Metrobank, International Container, Jollibee, GG Summit, LTG, Lusitan, Metrobank, Meralco, Mundi, Pure Gold, Plus, Digital Plus, mga hotel to resort, Robinson, RCR, si Mirara Minings, SM, alam niyo naman, San Miguel, alam niyo na yan, SMPH Holdings, and PLDT, and Universal Universal Robina. Okay. So yan yung mga blue chip na company. 30 sila. So sila yung nagda-drive sa presyo ng PSEI. Ito siya. Ito yung PSEI pala. Hindi natin na yan. So, yan. Ito sila yung dahilan diyan nila. Aakyat ang presyo, babagsak ang presyo. So, sila yung nagda-drive sa mga price na yan. So, inipon-ipon yung presyo na yan. Average. So, nabuo nitong 6,098. So, kung may isa diyan na malakas, katulad ni BDO, pag umangat yan, aangat din itong pag maraming mag-blue. So last Thursday medyo maraming pula pero umaangat pa rin siya kaysa dating So umangat siya dito tapos bumagsak. So sana ituloy-tuloy nito pag umabot na ng ulit 6,700 o 7,000 ay malaking bagay yan. Ibig sabihin yan, kumikita ka sa mga hawak mo na blue chip. So pag-usapan natin ngayon itong tungkol sa tubig na mga stocks sa Manila, kilala naman nyo tong sa tubig kasi sa Manila, mayroong dalawang company, Manila Water at saka yung Maynilad Water. So itong Maynilad, bago lang siya nag-IPO Hindi tayo nakasabay sa pagbili dito. Tingnan mo, kung nakabili ka sa 14, tapos nag-hit ng 22, ay malaking bagay yan, So 60% ang kinita mo. So kung may 10,000 pesos ka, kumita ka ng 6,000, o may 1,000 pesos ka, kumita ka ng 600, di ba? Ganon. So yan, ganon lang kasimple Kaya maganda dito tayo sa mga blue chip. Pero itong si Maynilad, itong si Manila Water, to siya? Isa ba? Or hindi pa yata pumasok. To siya? Nasa mid-size cap sila nakalagay itong si Manila Water. Tapos si Maynilad, bago pa, wala pa siya, hindi pa siya napasama sa blue chip or sa mid-size cap. So kahit na mid-size cap or finished stocks ay nire-review din natin, di ba? Kasi para naman sa mga iba din nating mga viewers diyan na may hawak nito. Pero pag actual trading, dito lang talaga ako sa
blue chip ako na may mili. Dito sa mga blue chip lang ako namimili pag sa trading ko mismo. So, meron din tayong mga blue chip na so, kalamihan nating nire-review is mga blue chip stock diyan. Katulad yan, meron diyan, no? So, ito na-review na natin to si Maynilad saka si Manila Water. Pero update lang natin kasi matagal-tagal na rin nating hindi na-review. So, kung sino ba ang maganda? Maynilad o Manila? So, lahat yan sila maganda kasi tubig. Di ba pag tubig is kailangan ng tao minom. Pag hindi ka uminom, tiki-o ka. Baka ano pa. So, kailangan mong inom. So, ibig sabihin, kahit anumang mangyaring crisis, may tubig pa rin. Kikita pa rin ang tubig kasi iinom yung mga tao. Ano? Hindi pwedeng uminom. Hindi pwedeng hindi uminom. So, si Maynilad, yun nga, dito siya nag-umpisa, nag-up siya diyan. So, ang inano ko dito, baka lang naman na magbuo siya ng Elliott Wave. So, yun pa lang naman ang ano. So, nag-down na siya dito, so bumaba siya. So, akala natin dito siya mag-down kasi susungkitin to niyang, itong green na to, yung demand. So, hindi niya sinupply, sinungkit Dito lang siya. So, up na natin yan, lipat natin yung points, So, ngayon, nag-hold siya dito sa blue na yan at umakyat. At itong blue na to, na-break niya, di ba? Break out niya yan. So, na-break niya, tapos, maaari pang balikan niya ito na to. Yan, yung 22 na yan. Pwedeng pagbalikan diyan, pwede ding kasi may mga resistant diyan So, pwede ding pag-akyat diyan, pwede siyang bumalik muna dito, pulwak muna. Ganyan-ganyan. Bago siya aakyat, kung talagang hahataw to siya. Kung na-hold niya kung ito talaga yung hindi to false breakout, kung talagang totoong breakout to, pero siguro okay na yan, nakapahinga na siya So, kasi ang presyo naman ng stock talaga is kailangan din yung bumaba para maging healthy, Kasi ganun lang naman yan, up and down. So, kung natin sa 100%, yung niya, yung retracement niya, retracement, yung pagbaba ba? English na, nagka-bol-bol pa. So, dito lang siya sa 50, ito yung 50 kasi Minsan kasi yung iba, umaabot pa dito yan sa pag worst to worst na 50 bago mag-bounce So ito si Maynilad, dito lang siya sa in between 50. Nag-try siyang nag-try siyang mag-drop diyan pero bumalik agad malakas. So ni-resist niya tong area ng 50 so diyan lang siya. So at umaakyat na pabalik sa papuntang taas na. So, maaari pong, ay wala tayong, kasi bago pa to so wala tayong reference dito sa kaliwa na pwede niyang balikan, So, baka gagawa siya ng bagong, pag talagang, hindi to pulse breakout, kumbaga yung, may niliquidate lang ba dito? Ito kasi may supply siya dito. So, baka niliquidate lang niya yung supply na yan, tapos, pwede ding babalik siya dito, tapos mag-bounce back diyan bago siya mag-ganon, pwede ganon, or pwede ding dumiritso na sa taas yan. So, pero lang kung papasok ka niya dito, hold ka naman ng medyo long term, walang problema to si Maynilad kasi nga, sabi ko, tubig to na company, so nangangailangan ng tubig ang tao, siyempre, kumikita pa rin to, aangat din to So, kung titingnan mo yung financial advice, so, paalala po, hindi po ako financial advisor. Yun lang. So, yung revenue niya, titingnan mo, 22, 23, 24, umaangat naman, kumikita. Ibig sabihin, kumikita siya. Kaso lang, hindi pa siya namigay siya ng dividend noong March 6, So, tapos na 1 piso ang dividend. So, di ba? Nakagandang So, ibig sabihin, kumikita yung company. Talagang kikita naman kasi tubig nga So, kung i-long term mo siya nito, walang problema kahit bababa pa man yan dyan,
babalik man dito, walang problema mag long term ka kasi aangat din yan eh. Kung bumaba man, dagdagan mo yung ano mo, kung binili mo dito tapos biglang bumaba, sunod na buwan pagsahod mo, bili ka ulit, dagdagan siya para yung presyo mo maging mababa yon. So bababa siya. So ang tawag niyan, piso cost averaging. So meron tayong video diyan. Ito. Yan, panoorin niyo kung ano yung piso cost averaging para maintindihan niyo, no? So yan yung pala, palitan ng piso, kung yung alis, may isa pa, review natin. Ang palitan lang pala, singit lang natin ito, 59, umaangat pa rin eh. Tapos yung presyo ng langis, nasa 91, bumaba. So dapat sana yung piso ay bababa sana siya kasi bumaba yung langis eh. So ibig sabihin yan, malakas, mahina talagang piso ngayon. So kung baka pagdating diyan, kung mag-bounce back siya diyan, okay sana babalik dito sa 58 para mag-ipon naman tayo dito, mag-ipon naman tayo sa ng dollar, tapos pag tumaas dito, transfer naman natin sa piso, papalitan natin piso para may tubo. Ganun lang pag din sa dollar, pag piso to dollar pag para kumita ka. So next so tapos na si Maynilad. Tingnan pala natin, baka may target price to si TradingView. Minsan nagbibigay to siya pero duda ko wala eh. Tingnan, strong buy lang yung niya, technician. Tingnan natin 2078. Yan lang talaga nasa 20 lang eh. Wala pag bago lang kasi. So wala siyang So yung nito, hawakan lang natin. So ito kahit dito lang muna, target price 22. Pag na-breakout yan, magkaroon siya ng panibagong high naman. So, baka abot ng 30 or so kung tayo ng project tayo ng gamitan natin Fibonacci. So 61 is 28, 27. So dito pwede tayo mag-target ng 28 muna kay Manila Water. So yan lang muna ang target natin, 28. So, tandaan nyo yan. Pagbalik natin sa sunod na vlog natin kung na-hit ba niya yung 28, si Maynilad. So, naman, yung isa, si Manila Water, matagal na to siya nag-umpisa sa Philippine Stock Market. So, dati dito, nag-umpisa akong mag-trade, dito ako bumibili sa kanya. Mayroon tayong presyong Dodol at Metro, 20. Pero dito, ewan ko, hindi ko na matandaan, pero itong time na to, dito na baguhan pa ako. Kasi nagkonso-konso siya din. Dito tayo nakabili. Dito tayo nakabili dyan. Ayan. Tapos bumagsak. So, ganyan-ganyan. Basta dito na year to, na 23, na baguhan pa lang ako sa Philippine Stock Market, ay kadalasan na hawak ko, bininta ko eh. Kasi parang nainip ako na matagal ba to, dito lang parang ayaw naman na So mali pala yung ginawa ko, kung hinayaan ko lang siya dito, hindi ko siya bininta, nilong term ko, sana yung after 5 years, yung after, kasi 23, so after 2 years, 25, ay ito na sana yung pira ko, 100, tumubo ng 100%. Kung magkano magkapital ko diyan, sabihin natin may capital tayo na 50,000 diyan, naging 100,000 after So ganun lang yung dito talaga sa Philippine stock market. Medyo tawag nito ay pahabaan ng pasensya. So dapat yung pira mo dito na ilaan ay yung hindi mo gaanong kailangan. So parang surplus siya ba na lang. So, hindi mo kaagad-agad na kailangan. So, dapat yung savings mo, hatiin mo siya. So, ang natin, ni Manila Water, nung nag-vlog tayo is, ang natin, akit siya diyan, tapos, bababa dito sa magbaba siya diyan dito sa area na to. Saan ba yung indicator natin na wala? Yung order block natin. Okay, wala.
Ayan, bumalik. So, akala natin na dito siya, bababa siya dito kasi may supply, may demand dito na pwede niyang sungkitin. Pero nung bumalik at bumagsak nung Bernes kasi nga yung mga investor na foreigner nagsilabasan. Ganun yan pag Friday, bababa talaga yung presyo So, pag gusto mo bumili ng stock, Friday, maganda bumili. Yung malapit na matapos ang trading. So, mga 1 hour siguro ganun. Kasi mura siya, discounted. So, ganyan pa rin yung natin, baka gumanon siya dito kasi susungkitin niya tong demand yan. Baka balikan niya yung demand bago siya angat sa taas. So, yung ni Manila Water. So, lahat itong dalawang stock na to maganda to siya. So, walang hindi maganda sa kanila. Medyo nauna lang to si Manila Water. So, kung pumasok ka, ay walang problema kasi kailangan naman din to malaking din naman. So, Manila Water engaged in provision of distributed water. It offers blah blah blah. The company was founded Quezon City. So, kung titingnan mo yung revenue niya, tingnan mo, pataas din, parehas din sa yung may nilad, kasi tubig nga, kailangan ng tao. Dividends, pataas din yung bigayan niya sa dividends niya, maganda din, di ba? Mataas 2.06. Hindi tayo nakahabol dito kasi napunta sa iba yung, kaya maganda yung pag marami kang pira. Malaki 2 pesos. Nakabili yata tayong ko dito, nabili ko sa Metrobank tapos naipit tayo sa Metrobank. So, although umaangat na So, kaya itong pag mayroon ka dito, maganda dito yung dalawang companies kasi paangat nga yung presyo. So, all-time high din to si yung dito kay yan So, all-time high din ito, nagkaroon siya na, ito yung pinaka niya, top before 41. So, na-break niya yung 41. So, gumagawa siya ng panibagong all-time high. So, ang natin dito, ganun din sa taas. Pero ang target price nito ng mga broker natin is 48 si BDO, 41 kay Metro, Call naman 38, which is itong dalawa na tamaan na. So, isa na lang natira, yung kay BDO. Kay Trading Bio din is 43. So, malapit na rin ma-hit. So, 48 yung natin, target price dito kay Manila Water, galing kay Metro Bank. BDO pala. BDO Securities. So, walang problema to kung ilong term mo to. Gaya ng sabi ko, sa ilalim pa dito, kung nilong term ko, yan lang. So, pero di bali, may time pa naman. So, nagkonso-konso muna siya diyan. So, gumawa siya ng, parang ito yata yung, mayroong ginawa siyang diyan train line. Ito yata train line niya. Yan Kaya nag-resist siya dito So, kung yung baba na train line is pwedeng diyan. Pwedeng diyan yung natin. Yan. So, yun, tumama dito sa may green, itong bottom line na So, pwedeng mag-pullback muna siya dyan bago ulit aangat si Manila Water kasi nakabuo na siya ng all-time high Nagbintahan lang. So, yan lang po ang dalawang stock natin na review ngayon. Easy lang tayo kasi wala pa namang trading. Lunes pang So, pang lang to. Yung parang quick review lang. Quick review. More than 15 minutes na yata tayo. So, maraming salamat po sa ating mga viewers. Sana ay dumadami pa kayo. At sa ulitin, manood lang palagi para ganado tayo maggawa ng mga videos. Comment down below kung may gusto kang stock pa review. At ating i-review yan. Okay? Daghang salamat. Adios mi amigos, mi amigas, babus!